yung pagkakaroon ng utang na loob ay hindi ito dapat makakasagka sa malaya nating pagpili, paglipat, hindi malaya tayo nakakapagtrabaho sa gusto natin. Kasi pakatanda natin na ang pagkakautang na loob natin kanino man, kapag ito ay ginawa ng sangkalan sa isang bagay na hindi na natin gusto, ay isa itong masamang gawa. Sa makatuwid, kunyari ikaw ay tinalaga ng isang kumare o ninang mo, tapos yung ninang mo is bata ng isang kapitan o ng isang mayor o isang gobernador. Sa makatuwid, kahit mayroong kung muna ilagay ka ng ninang mo sa posisyon sa pagtatrabaho sa isang lokal o nasyonal na posisyon, hindi ka na makakagawa ng iyong tamang pamimili, no? Once na nangyari na yung ganun, hindi na maganda. Dapat pakatandaan natin na ang anumang pagkakautang ng loob, kung ito man ay susumbat sa atin, ay dapat yung hindi tayo napipilit. Once na napipilit na tayo, hindi na tayo nakakakilos ng tama dahil sa pagtanaw ng utang na loob, yun ay hindi magandang senyales na. Okay? Pakatandaan natin na ang sino mang gagamit doon sa pagkakaroon ng utang loob sa kanya ay maling pamamaraan na po yun. Pagkatandaan natin na ang anumang bagay na magpapabago sa atin ng hindi natin nais o hindi bukal o hindi malaya para sa atin ay isang maling gawa. Yan lang po, at tandaan natin palagi, ang utang na loob ay dapat magigiya sa atin sa tamang pagkilos at paggalaw. Okay, magandang tanghali, magandang hapon magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ito po yung lingkod, si Ricardo, as in Cardo Cares TV. Yan ang pangalan ng ating channel. Medyo pass muna tayo sa usaping mga politika o yung mga leader dyan, ng mga dating naging leader o yung mga leader ngayon. Pass muna tayo sa mga usapin ng politika at mga gawain nila. So dito muna tayo sa gusto ko kasing gisingin yung mga diwa nyo o yung mga pananaw nyo sa buhay, lalo na sa mga kultura o yung mga tinatawag nating nagiging kalakihan na ng mamamayang Pilipino. Okay? Gusto kong pag-usapan natin yung usaping utang na loob. Utang na loob. So, marami kasing utang na loob na parang gustong ipanglandakan sa isipan natin na dapat yan ay habang buhay mong dadalhin o habang buhay mong tatanawin, no? Yung pagkakautang o nagkakaroon ka ng utang na loob sa isang tao o kanino man, no? So, para sa akin, ito, ewan ko kung pare-pareho tayo ng mga iniisip, o mga panuntunan sa buhay, Pero nung ako'y bata-bata pa, halos ganun din ang iniisip ko. Kumbaga parang palagi ang tanawing utang na loob, ang anumang mga naitulong, pabor,
na naibigay, pero nitong pagdating ko ng mga 30s ko, nagkaroon ng pagkakaiba o nagkaroon ng kaibahan ng aking mga pananaw tungkol yan. Okay. May dalawang bagay kasi na naiisip ako sa usapin ng utang o pagbigay ng pabor. Una, ito yung utang na loob na nanggagaling sa pera, material na bagay. Ano ba yan? Lupa, sasakyan, o alahas, o kung ano man yan, na pwedeng maging pabor o binigay siyang pabor. O magkaroon ka ng utang na loob sa taong yun, sa kamag-anak, o sa kung sino man, kaklase, sa usapin ng pera. So, dalawa, Yung pangalawa naman, dalawang sinabi ko, Pero yung nabanggit ko pa lang, yung parang material na bagay. Ngayon, ang isa pa ay yung buhay, Yung buhay natin bilang tao. Yun, utang na loob natin, kunyari, utang na loob natin sa ating mga magulang. Kaya tayo nandito ngayon sa mundong ibabaw. Kumbaga, kung wala man sila, ay wala tayo. Ganon din siyempre yung mga lolo at mga angka natin. Mga lolo natin, lola natin, mga kanunuan natin. Dahil kumbaga, kung wala sila, wala yung angkan mo. Mula sa pinagmulan ng inyong ninuno ay hanggang sa iyo na nabubuhay ngayon sa mundo. So, unahin natin yung itong sa pagkakautang na loob sa usapin ng buhay, Ito, kumbinsido ako na talagang dapat nating tanawin na utang na loob ang anumang buhay na naibigay sa atin. Kaya nga kung minsan sinasabi natin na minsan kasi mayroong mga magulang na hindi maganda yung pagpapalaki ng kanilang mga anak. Tapos dumating sa punto na parang nag-aaway-aaway na, So, talagang mayroon din yan na sobrang hindi na maganda ang nangyayari sa pagitan ng anak at mga magulang, So, kung minsan talagang ang maipapayo ko dyan ay huwag na pa rin natin kalimutan na sila kasi yung nagbigay sa atin ng buhay. So, kung minsan sa batas ng tao, kung pinariwara ka talaga ng iyong magulang, ay pwedeng mahatulan yan ng ng pagkakakulong o makakasuhan. Pwede mo sampahan ng kaso. Pero, yun na nga, ang sinasabi natin, sa dulo, maiisip mo pa rin na kung wala din naman sila, hindi ka nga talaga naman lumabas dito sa mundong ibabaw. So, sa bandang huli, parang lagi nating sasabihin na ipagpatawad mo na, Utang na loob pa rin natin o utang na loob mo pa rin yung buhay mo ngayon dahil sa kanila. Dumating man sa punto na hindi kayo inaruga, pagdating sa punto na lumaki kayo na parang pinariwara kayo, parang bininta ka sa kung sino man, lalo kang tinutulak sa kapahamakan, tinuturuan ka ng mga bisyo, Tapos parang bandang huli pa para kang, kasi nangyayari na ngayon yan, mayroong tinatawag na parang nilalako ka o
mayroong kapitbahay dyan na may kaya o ano man, ay pilit kang ipinaparis. So, madaling sabi, may mga magulang talaga na pinariwara yung mga anak. So, yun na nga, sa batas pa rin naman ng tao, pwede nating kasuhan yan at hanggang sila ay makulong. Pero yun na nga, babalik sa isipan natin na dahil pa rin sa kanila ay kaya tayo nandito. So ako wala akong against yan na ang utang na loob natin sa ating buhay ay habang buhay talaga nating tatanawing utang na loob yan kanila. Pero itong pangalawa, pasukin natin yung utang na loob naman na may kapalit na pera o posisyon o material na bagay. Dito ako hindi sang-ayon na tatanawin mo ng utang na loob habang buhay. Mayroong pagkakataon na hindi mo dapat siya tatanawing panghabang buhay at tatanawing utang na loob doon sa mga nagbigay sa iyo ng pabor. Una, halimbawa sa usaping pera, may mga pagkakataong nagigipit tayo, nakapanghiram tayo, o kung ano man, tuition man yan, o may kailangan kang malaking halaga para mabili yung ganito, mabayaran yung ganito. So, lumapit ka sa isang kaibigan, kumpare, kumare, kamag-anak, tiyahin, tiyuhin, kapatid, nanay, tatay. So, lahat yan, usaping pera yan, So, para sa akin, once na mabayaran mo na yan, sa anumang paraan, base sa inyong usapan, o lumagpas ka man, ay dapat tapos na ang tinatawag nating pagkakaroon ng utang na loob. Kasi naibalik mo rin naman ang pagkakaroon natin ng utang na loob ay sinusumbat ito ng mga pinagkakautangan natin, Kung pera man yan, ay sinusumbat na kung hindi dahil sa pagpapahiram ko ay ganyan. Ngayon malaki kumumasinso ng buhay mo ay ganyan. Mali yun. Kasi nga naibalik mo na rin naman kung ano man yung pagkakautang mo sa kanya ay naibalik mo rin naman. Sa mga tuwid, hindi dapat ito isinusumbat. Maliban na lang ako, sangayon ako sa pag hindi mo nga naman nabayaran, ay sangayon ako na dapat masumbatan ka. Pero once na kung ito ay nabalik mo na at nabayaran mo na, dapat tapos na. Huwag na nating isumbat. Kung ako naman ang nagkakautang, hindi ko isipin na habang buhay kong dadalhin yung pagkakaroon ko ng utang na loob sa iyo dahil sa ako nanghiram sa iyo. Tapos na ang ating usapan nung ako ay makapagbayad. Ngayon, dagdagan pa natin, mayroon pa mga bagay-bagay na bukod sa pera. Ay pinipilit din ng isang nagbigay ng pabor na tanawin mong utang na loob ang isang pag-repair o pakilala doon sa isang agency, pabrika, pagawaan o isang construction project,
yung utang na loob na o yung pagbigay ng pabor ng posisyon o trabaho. No? Ito, gusto kong palawakin ang inyong kaisipan tungkol dyan. Yan ba ay utang na loob din ba yan? At dapat ba nating habang buhay dadalhin yung pagbigay niya ng tulong o pabor sa isang trabaho halimbawa? Depende po yan mga kaibigan, depende po yan mga pare ko, no? Mga mare ko. Una, kunyari agency, pinasok ka, pinakilala ka, pinag-apply ka doon dahil kumare niya o kaya kapatid niya yung manager doon o kung ano man, Una, pag natanggap ka doon at nakapasok ka, hindi nangangahulugan na isang portion lang ng pagkakautang ang naipundar, yung pagbigay lang siya ng trabaho. Ang dapat isipin natin na habang nakapasok tayo, kumikita din naman yung agency sa atin. Pagkatandaan natin na negosyo nila yan. So, maghahanap sila ngayon ng papasukan mo na isang kumpanya. Sa makatuwid, may tinatawag dyan na parang porsyento o hindi ko na maano yung termino niyan, pero kung agency, may tinatawag yan na parang kickback. Sa masamang termino yun, kickback, pero hindi kickback ang tawag nun. Parang komisyon. Nang ibig kong sabihin, may mga agency kasi na below minimum wage. Ibig sabihin, kung ang pasahod is 500, pag nag-apply ka sa agency nila, sasabihin nila dun sa kumpanya, 480 lang ang namin, okay na kami. So, marami sila ngayong makukuha ang kumpanya na palihim na kukunin ang kanilang serbisyo dahil 480 nga lang naman. Malaking bagay kasi yung magkatipid ang isang kumpanya ng kahit 10 piso o 20 pesos. So, anong mangyayari? Ikaw naman na nag-apply sa kanila ay sasabihan naman nilang 470 lang. So, bawat 8 oras mo na pagtatrabaho, ay mayroon din silang 10 piso. Yan yung tinatawag nating parang kickback o komisyon. Sa mga katuwid, kahit mag-overtime ka, ganun din yun. Mayroon din silang bawas doon o may komisyon din sila doon sa bawat oras na yung pag-overtime. Ngayon, ito na. Dumating sa punto, nag-away kayo nung nagpasok sa'yo, At minamata ka o minamaliit ka o hinihiya ka. Kasi sabi nga, kung hindi ay dahil sa akin, hindi kita naipasok yan. Wala kang utang na loob. Yun. Pakatandaan mo na mula nung pumasok ka sa agency yan, ay pinakinabangan nila yung lakas mo. Pinakinabangan nila yung sipag mo. Sa anong paraan? Sa bawat araw na pagpasok mo, sila ay kumikita. Sa bawat oras ng iyong pag-overtime, sila ay kumikita. Sa mga tuwid, kung naka-1 taon ka dyan, naka-6 na buwan ka dyan, pag kwininta mo yung kanilang na-kickback o naging komisyon, ay baka sobra-sobra o ang laki pa ng na pakinabangan nila dahil hindi naman sila nagtatrabaho. Ikaw ang nagtatrabaho, pero kumikita sila sa pinaghihirapan mo. Yun ang dapat nating itanim sa isip natin. Kaya itong mga nagpasok, huwag niyong sabihin nagkakaroon ng utang na loob sa inyo yung mga pinasok nyo. Dahil sa totoo lang, sila pa nga yung sinamantala
Sila yung sinamantala ng agency dahil pinagkakakitaan yung kanilang lakas, yung kanilang sipag, yung kanilang pagtatrabaho. Sa mga tuwid, kung tutuusin, bayad utang na sila. No? Wala silang utang na loob sa iyo dahil kung tutuusin, sila pa nga ang naagrabyado. Okay? Sa usapin yan ng mga pananarbaho o pagpasok sa mga agency, ano? Ganon din siyempre sa mga pagbigay posisyon. No? Yung kahit mag-usap tayo sa local position, sa barangay, sa mayor, no? Yung mga sekretary dyan, binigyan kunyari ng trabaho, o tapos susumbatan ka ng iyong konsihal o ng iyong kapitan o ng iyong mayor. Sa totoo lang, wag kayong para sa akin, wag niyong dibdibin o wag niyong kasi minsan ang mangyayari diyan para kayong sumasama ang iyong loob kasi ang nasa isip nyo, sila ay tama, kayo ay nagkaroon ng utang na loob sa kanila. Huwag niyong liitin ang inyong mga pagkatao. Hindi kayo nagkautang sa kanila sa usapin ng mga ganyang posisyon sa trabaho. Dahil unang-una, sa bawat pagtatrabaho kasi natin, nagbibigay tayo ng una, yung skill natin, ibinibigay naman natin. Yung sipag natin, ibinibigay natin. Siyempre, yung oras natin. Sa mga katuwid, sa bawat pagtatrabaho natin, ay tinutumbasan natin ito ng ating pagod, ng ating talino, o ng ating skills. Kaya, para sa akin, wag nating gawing bagahe. Yung parang pasan-pasan mo lagi na may utang na loob ako sa kumpanyang ito, may utang na loob ako sa mayor na ito, may utang na loob ako sa gasolinahang ito. Kasi kung hindi ako tinanggap, tandaan natin na sa bawat araw na pagtatrabaho natin, ang binibigay nila sa atin ay katumbas din yan ng ating ibinigay na serbisyo sa kanila. Kaya wala kang dapat tatanawing utang na loob. Kung minsan pa nga, mas marami dyan ang hindi nga sumusunod sa batas paggawa. Hindi sumusunod sa labor code. Baka hindi nga nagbibigay ng 13 months pay. Hindi nagbibigay ng tamang pasweldo. Kaya, bakit ikaw pa ang magkakaroon ng utang na loob? Kung sa dami-dami ng iyong pinasok at sa dinami-dami ng iyong in-overtime at sa dinami-dami ng iyong ibinigay na oras paggawa, sinisilduhan ka lang ng hindi eksakto sa minimum, hindi eksakto sa overtime pay na tinatawag. At kung minsan wala kang 13 months pay. Kaya hindi yan, wag nating ikatakot. Hindi tayo nagkakaroon ng utang na loob sa sino man. Okay? So, sana napukaw kong inyong mga isipan, ng inyong mga atensyon. Gusto ko lang i-share ang mga bagay-bagay, lalo na dito sa usaping utang na loob, yung aking sa pantaha o yung aking opinion tungkol dyan. Kung mayroon pa kayong gustong pag-usapan natin, pwede naman kayong magkomento. Okay? Siguro sa mga susunod na araw ay mag-usap naman tayo tungkol sa crab mentality. Pag-usapan natin. Itong binanggit ko ngayon ay usaping utang na loob. Sige, supportahan nyo ako.
share ang video kong ito at paki-like, share at paki-subscribe na rin, no? Para dumami naman ang ating tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong lahat at sa ulitin.